Ayan, punta tayo sa Cabanas lang. Yun lang, tatambay. Puntahan natin yung kaklase ko nung high school, si Jello. Naka NK 400 siya. Testing natin yung NK. Di pa ako nakatry ng NK eh. Ano pa lang, say 400. So galing tayo sumapa kanina, napainit naman na natin. May langas na yan. Kita daw kami sa crossing. Diyan lang naman sa Cabanas eh. Patasin pala natin konti yung temperature. So yun, may ride kami bukas. Di ko alam kung matutuloy. Kami na Revson. Pupunta kami sa di pa sure eh kung pupunta kami ng Benguet or pupunta kami ng Baler. Siguro pag di maulan sa Benguet, pag maulan sa Baler. Bahala na kung saan pumunta bukas. Bukas na lang makapagpagasolina. Meron pa naman. Pwede naman ako dumaan dyan diretso. Kaso ano kasi dyan eh, malubak. Well, buong Bulacan naman malubak. Pero iba yung lubak dun eh, matindi. Daan muna natin si Jello sa Daan muna natin si Jello dyan sa may 7-Eleven crossing. Na-adjust mo na ta? Na-adjust mo na? Alin? Yung clutch? O ganun talaga? Ah. Kaya sa katas. Tigas yung clutch niya. Ingay. Nakakamiss mag-ingay. Sa akin kasi tahimik lang eh. Parang hirap sa traffic na ito. Hindi ka nahirapan? Ha? Hindi ka nahirapan sa traffic? Yung nag-Rizal kami, nakisangin ko ako. Hindi ko Ba- pinaya. Yung traffic sa Rizal, hindi ko pinaya. Traffic. Buti madali neutral eh. Madali. Ano nakakalaban dyan? Mainit, tsaka mabigat. Ayan, sobrang init yan pag bumukas yung fan. Ayun, dumakas na eh. Alam mo sumusunog eh. Yan, mamaya, iinit na yan. Ingay. Tas medyo parang delay lang yung process. Baka dahil sa dahil sa tambucho kaya delay. Ayun na. Yung sa Duke kasi konting piga mo lang doon, parang kada agad. Ito bumibelo muna.
kalsada, maganda yung ano, yung duk. Parang kasing enduro yung duk eh. Eto, parang ano to, medyo iba yung hatak ng C4 eh, mas malakas. Siguro sa duluhan to malakas. Pero kung gusto mo ng maporma, tas budget, NK talaga. Relax din naman yung position. Yung position niya parang ano, parang sa NK 400 din. Mas mababa kaysa sa Duke. Yung Duke kasi parang kabayo yan eh, matangkad. Matangkad, tapos ako may maliit lang. Dapat medyo mahaba. Sa Duke kasi ano yan eh, ito nun puro cambio ng cambio. Ayan, tambay lang kami dito. Saan tayo? Kala ko kilala mo yan. Kala ko kilala mo yun. Ha? Ayun yung Duke. Nilagyan ko siya na ano, tapaludo. Dahil nagra-ride kasi kami umuulan eh. Sobrang dumi ko lagi. Buti di nagagalit kapitbahay niya. Nilalabas mo muna bago mo buksan. Convention, sa convention na lang. Convention. Tara. Kumain lang kami ng Kariman. Pagbalik namin puno na dahil tao. Dito naman sa ano, tapat ng Uncle Jen, kaya magpaparada ng motor. Di pa tayo na ang convention. Ito, nasiraan. Pura lubak. Kailang kalsada yan.
Malayong-malayo yung hila ng Duke compare dun sa NK. Kung mahilig ka sa torque, kung hilig mo torque, ano ka talaga sa Duke 390 ka compare sa NK. Kung gusto mo ng ingay, doon ka sa ano, Mura Laba. Gusto mo ng ingay, doon ka sa NK 400. Legit maingay. 400cc kasi na ano, dual ba? Buwing ako. na ano kasi ko ngayon, naka 2 cylinder siya kaya maingay. Tapos naka straight pipe, open pipe pa siya. Ako kasi nakakatalitik pa ako, single cylinder lang eh, kaya yun ang maingay. Pangit kasi tunog na ito pag single cylinder lang. Tapos pag open pipe ka, okay siya sa mga ganito lang, slip on. Yung ano lang, konting ingay lang, yung di ka nakakabala ng kapitbahay. May show yata dito, convention. Uwi na kami. Mag-alas 10 na yan, ay 9 na yata. Hindi kasi tama yung orasan dito eh. Bili lang ako ng sleeper sale kasi maaga kami bukas eh. Bili lang tayo ng sleeper sale para makatulog tayo. Yung trabaho kasi pang gabi. Sige, tara na. Next time ulit. Change tayo ng camera para bukas may video tayo. And ayun yung ride na bahala na kung saan kami mapunta bukas. Basta ang usapan alas 4 or alas 5 ride out. Ayun, hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang yung magiging ride namin. Ayan, prinay ko lang yung NK400 in case na maisipan ko makipag-swap sa NK, diba? Alam ko na yung feeling ng naka-NK. So yun, napag-isip-isipan ko na kung swap ko pa ba to sa NK or hindi. Bale, ewan. Okay yung tunog niya kasi twin cylinder, maingay, wala. Tapos itong Duke, pag nakagamit ka kasi ng Duke, yung torque niya kasi ibang-iba sa ano eh, ibang-iba sa hila ng say 400 sa NK 400. Yung NK bumebelo muna bago malis. Parang ganito yung takbo niya. Ganun yung NK. Tapos yung C400 ganito. Ayan, ganyan. May konting torque. Ito kasing Duke, yung hila na ito ganito. Natin yung kamay ko ah. May hila agad. Yung para bang gusto niya mag-wheelie. Yung magkamali ka lang ng piga mo sa clutch, matik yan mag-wheelie. So yun, baka di ko nabitawan si Duke dahil nakagamit ako ng NK400. Di na kasi ko yung taong mahilig sa top speed. Kaya ayun, natin ko kay Jello, naka-try tayo ng NK. Alam na natin yung hila ng NK. Sa Duke kasi pag ganyan gusto mag-overtake ka lang.
Overtake ka lang, walang problema sa Duke. Ako overtake ka agad. Saka sobrang gaan kasi ng Duke. Isa lang talaga ang problema sa Duke, yung natawag doon, mainit sa hita. Pero pag mabilis naman yung takbo mo, hindi mo naramdam yung init ni Duke. So yun lang naman yung POV ko, point of view sa NK400. Tapos na-compare na rin natin siya sa Say 400. Siguro kung magpipilian ko Say 400 or NK, budget friendly, doon ka sa sa NK. Kung gusto mo may konting hila, may konting tiga sa bulsa, Say 400. Mas malakas mas malakas yung hila ng Say 400 kasi sa NK, yung torque nya. Pero ang gusto mo ng pure na torque, magano ka, ganito, 390. Inubo na. So ayan, hanggang dito na lang. Dito na ako sa bahay. Abangan na lang yung magiging ride ko. Babush.